tuwang-tuwa po kasi nandun ako nung EDSA. Okay? So, I have been rallying for more than 40 years. Dalawa po yung core memory ko nung EDSA. Number one, hindi kami makapunta nung first 2 days kasi may tula kami, may play kami. So, kasama ko yung Tita Bibot Amador ko ng Repertory Philippines, who happens to be the cultural mentor of the Marcos siblings. Okay? But despite that, sumama siya sa amin sa EDSA. So bago kami sumugod ng EDSA, pumunta kami sa bahay ni former Vice President Doy Laurel. At doon ko po nakilala at nakamayan si Cory Aquino. So talagang sobra ako starstruck kasi sabi ko, pupunta ako sa kalsada para sa kanya, tapos nandito siya sa harap ko. Sabi ko, am I in the wrong place at the wrong time? Mapabaril ba ako dito? Talagang sobrang first time in my life na na-starstruck ako na hindi ko akalain na yung rason kung bakit ako nasa kalsada, nasa harapan ko. And then second core memory, nung nasa EDSA na kami, lumabas si then General Fidel V. Ramos. So, every hour, umiikot siya, tumatakbo siya. Gabi na to, okay? Madilim. Merong ganyang ilaw na sumusunod sa kanya, may camera crew. Tumatakbo siya, may ilaw sa likod niya, tapos nandun yung watawat ng Pilipinas. Talagang, up to this day, kinikilabutan ako. Pag nakikita ko yun, sabi ko, yan na ang simbolo ng pag-asa. Okay, yes. Okay, unang-una, isa yun paggalang sa mga artista ng Pinalakang Tabing at ng telebisyon. So, I went there to honor my industry. Number two, my Tita Bibot was the cultural mentor of the Marcos siblings. So, pangatlo, so I did that for her. Pangatlo, kilala ko po sila. Okay? Dahil nung naka-exile po ang mga Marcos, madalas po sila pumunta sa London. Mahilig sila manood ng plays. They would watch Miss Saigon. They would ask what other plays I could suggest that they could watch. Lagi kaming iniimbitahan sa bahay ng former Ambassador J.V. Cruz. Doon po kami nagkikita-kita, nasa isang table sila, nasa isang table kami. So, dati pa, hindi pa sila mag-asawa, kilala ko na po sila. Pati yung ate nila, kilala ko rin po kasi nag-Repertory Philippines din yung ate niya. Naging artista po ng theater company namin. So talagang personally, kilala ko po sila. So para sa akin, parang inabot ang kinakamayan ka. Sasampalin mo ba? O kakamayan mo lang? Just because kinamayan mo, doesn't mean I'm giving up my political beliefs. Kasi dapat maging mature na tayo, di ba? Hindi porket nag-attend ka ng isang party, kinalimutan ko na yung pagkakampingki ko. Hindi ganun. Maging mature tayo. You can do both. Pwede mo pa rin ipaglaban at pwede ka pa rin magbigay galang sa industriya mo, magbigay respeto. Wala tayong magagawa. Siya talaga presidente. Wala tayong magagawa, di ba? So kung bibigyan niya kami ng pansin, at saka ang mga nandun nung gabing yon, okay, bibigyan ko kayo ng pangalan, kayo na humusga. Boots Anson Roa, Edu Manzano, Cherry Pie Picache, Nikki Valdez, Bella Padilla, Maris Racal. Hindi pa sila, Mamang Pokwang, hindi ko ba sila kasama nung kampanya? Nandun din sila. Hindi ba sila gumawa ng mga video? Gumawa sila. Pero nandun sila para suportahan ang industriya. So, sorry na lang, inggit pikit,